Ibalik nyo kay Kuya Biel. Yan dahil sa kanya yan. Alam mo, ginagamit mo yung laptop. Saan mo ginagamit? Ba't ko kinuha nun? O kasi mapapahama ka. Anong pinapanood mo? Yung Apple MacBook Pro, binili ko yan para sa kanyang pag-aaral. Hindi para gamitin ninyo sa inyong pangsariling interest. Ninong, noong pa pong unang linggo kami naghihintay. Ayun, shoutout guys. Muli po, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na muling babati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Saang sulok man po tayo ng mundo naroon. At sa araw na ito, meron po tayong panibagong vlog. Pag-uusapan po natin yung bagong nabanggit po ni Tech Jun kanina sa kanyang live stream, na kung saan yung isa po sa mga ninong ni Dave may mga sinasabi ho. At ang nakakalungkot, ito ay parang kasiraan ni na Tech Jun, mga kababayan po natin. Una, yung sinasabi na ibinili daw po si Dave ng MacBook Pro, tapos isang beses lang daw po nagamit ni Dave, tapos iba na po ang gumagamit. Bukod po dyan ay yung patungkol sa motor, kabayan po natin. At meron pa pong iba, pag-usapan po natin yan maya-maya ng konti. Pero bago po yun, siyempre paalala muna si Kuya July, baka sakaling meron pa po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag natin kalimutan, July Paunil, tapos pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. Tapos yung ating Facebook page po, July Paunil 2.0, pwede rin po nating suportahan. Pwedeng i-follow at saka po pwedeng i-like. So maraming salamat po. At yung mga Lingap partners ho, suportahan ho sana natin sa pangunguna po ni na Kuya Bal Santos Matubang at saka po ni Kalingap Rab. At isama po natin si Natek Ram ho at ang kanyang mga grupo. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon tuloy na po tayo. Pag-usapan na po natin itong mainit na issue na naman po sa ngayon. Kanina lang po ito nabanggit na naman ni Tech Jun, na kung saan may mga post po kasi. Yung isa po sa mga ninong ni Dave. So sabihin na po natin, yung post na pinanggalingan po niyan ay si Ninong S, mga kabayan po natin. So ano-ano ho ba yung issue? Bakit hindi talaga mamatay-matay, mga kabayan po natin? Na kung saan lagi naman pong sinasabi na the more na nag-aaway-away, nagsasagutan, may mga paratang, may mga akusasyon, ang naapektuhan po talaga dito ay si Dave mismo. Kaso nga lang ho, mukhang walang pag-asang maayos po kaagad ito. Kasi lumipas po yung ilang araw, napansin natin parang mild na lang eh. Kaso nga lang po kanina, medyo mainit na naman po si Tech Jun. Yung mga diniscuss niya po kanina, mukhang hindi ho okay. At pati po si Tech Ram, may binanggit po, hindi nakatiis, mga kabayan po natin. Mamaya po natin yan pupuntahan. So sa ngayon po, unahin po muna natin yung patungkol po sa biniling laptop. Ito po ay yung MacBook Pro, na kung saan ho ay medyo mamahalin po ito. At lumalabas po dito parang pinagbibintangang ang gumagamit ay si Tech Jun. Isang beses lang daw po nagamit ni Dave po ito. So gaano po katotoo yun, ano? So siguro po, umpisan po muna natin doon po sa post. Ano nga ba ang post? So nakalagay po dito sa post po ni Ninong S, sana makarating din sa inyong manlulupig ito. Yung Apple MacBook Pro, binili ko yan para sa kanyang pag-aaral. Hindi para gamitin ninyo sa inyong pangsariling interest. Dahil simula nung pinadala ko kay Kuya Biel, sabi ng bata sa akin, Ninong, isang beses lang Ninong, nahawakan ko yan. Ano? Sinong may hawak? So yan po ang nakapost po sa kanyang Facebook account. So ngayon po, para mas maliwanag, pasagutin po natin si Tech Jun. Simula noong pinadala ko kay Viel, sabi ng bata sa akin, Ninong, isang beses lang Ninong nahawakan ko yan. How I wish nandito si Kuya para i-verify niya, no? Well, assuming na talagang ito yung statement niya. Kuya, pwede ba humarap ka minsan sa sa usapan? Yung tao sa tao, 18 ka naman na. Tapos pakitanguan nga to, o anong masasabi mo dito? Nasabi mo kay Ninong mo na, Ninong, isang beses lang Ninong nahawakan ko yan. Tapos sagot daw ni Ninong, ano? May question mark. Sinong may hawak? Sabi ni Ninong S. Si Tito Jun, ginamit niya pag ng vlogs nila at pag-edit. At ngayon, gusto nyo, hindi ako mag-react sa lahat ng pinagagawa nyo sa bata. Nagamit ko rin po yung laptop ni Luis. Nagamit ko rin po yung cellphone ng ibang mga tao po dito. Just in case ho na, for your information,
Pero nagamit ko na yung laptop ni Luis. Wala naman akong ganitong mga reaction, ano. Pero himay-himayin po natin, ano. Yung una ko pong ano dito, tanungin niya uli, baka lang kasi hindi kasi alam ni Kuya Dave na ipapublic ni Ninong niya to eh. Ninong S, tanungin niyo uli si Kuya. Tanungin niyo uli na Kuya Dave, kasi sabi mo nung tinanong kita, ang sabi mo, yung word na sinabi mo, isang beses lang Ninong nahawakan ko yan. Pwede bang paki-confirm lang inaanak? Baka ano ka lang na baka di mo masyadong inisip yung sinabi mo, sinagot mo sa akin. Ay paki-verify. Okay? So pwede kahit audio recording para talaga kung ayaw po niyang mapakita sa camera, kahit audio recording lang po yung sagot niya talaga. Na tinatanong niyo po siya about this. Kasi kung makaharap ko si Kuya, tatanong ko sa kanya po 'yun eh. Kuya, ito sabi mo kay Ninong mo, isang beses mo lang nahawakan yung Apple MacBook Pro mo. Galing kay Ninong S mo. Kuya, paano mo sasagutin yun? Paano mo sasagutin yun? Pangalawa, sino daw may hawak? Yung pong Apple MacBook Pro ni Kuya, nung pong ibinigay po sa kanya yan, hindi ko po alam, kasi ang alam ko nun, di ba nililimitahan po kasi sila ni Tatay Ram pagdating po sa gadget. So, sa recall ko, nung mga moment na yon is from time to time, ibinibigay po nila kay Tatay Ram, lalo na kapag gabi na. Pwedeng tablet or laptop or whatsoever. Kasi ang hirap po kasi Katekram, nasasabi niya isang beses lang niyang nagamit. Yung gamit ko po kasi PC is Windows. Pareho po kami, dalawa po kaming editor. Windows ang aming pong gamit. Okay? Kapag po ang footage Katekram is galing po sa iPhone, yung pong iPhone, hindi mo yan conveniently maitatransfer sa Windows PC. Kasi po may ecosystem na binabanggit, yung Apple ecosystem, Android ecosystem. Ibig sabihin, kapag Apple to Apple device ang ginagamit mo, mabilis ka makapag-transfer ng mga files. Alam po nung mga mahilig sa tech. Okay? Eh dahil ang gamit ko po Windows at may mga footage kami galing sa iPhone, so kailangan po may dadaanan akong para mabilis. Dadaanan akong, halimbawa laptop, particularly, para doon ko ma-transfer at doon sa laptop na nun, i-access ko yung mga footage para magamit ko sa PC. Sa pagta-transfer po ng mga videos coming from, halimbawa, iPhone device, dinadaan ko po sa laptop. Wala naman po akong gamit. Meron po si Tito Ram. Meron din po siyang Apple MacBook. Kaso that time is, alam niyo yung Katekram, parang kung ano yung na-available that moment. So yun lang po Katekram. Kaya eto Katekram, babalik ulit kay Kuya Dave. Kaya si Kuya Dave ang nagiging dito, nagiging casualty Katekram. Siya naging casualty dito. Hindi ko po pinag-interesan po yung Apple MacBook Pro po ni Kuya. Gamit po niya yan. Bigay niyo po yun sa kanya. Kung may pagkakataon man po na yan po yung nagagamit, ay hindi po dahil pinag-interesan. Ngayon po, yan po bang gamit po niya na Apple MacBook Pro? Iniipit po ba namin yung ayaw po ba naming ibigay? Ninong, noong pa pong unang linggo kami naghihintay. Sabi po nila pupunta sila dito para kunin yung gamit nila. Magpasa hanggang ngayon, wala pong kumukuha. So ayun po mga kababayan po natin, maliwanag po yung explanation po ni Tech June. Oo nga naman, pagpalagay natin, nagamit niya kung nagtatransfer man po ng mga files. Pero siyempre po yung mga ganong bagay ay maintindihan ho natin. So wala naman po akong nakitang problema dyan, lalo na po kung nandyan naman po si Dave. So sa palagay ko parang okay lang naman. Kasi po si Dave parang ang turingan po nila ay hindi na po iba. So kung sakasakali man po may gamit si Dave, tapos nagamit halimbawa ni Tech June, o kaya vice versa, wala naman ako nakitang problema po mga kabayan po natin. At ang mabigat lang po dito, ang pagkakabanggit po dito ni Dave, isang beses lang nahawakan. So yung ganong bagay po parang hindi po matanggap po ni Tech June na one time lang po yung nahawakan ni Dave.
So dito po, kung mapapansin po natin, parang ano po, si Dave naman po ang malalagay sa alanganin dito kung sakasakali, mga kabayan po natin. Kaso naman, hindi naman natin masisisi po itong nagrereklamo, ano? Sa malamang sa pananaw niya po, ay talagang hindi okay si Tekram. At bukod po dyan, meron pa pong isa, yung patungkol naman po sa motor. Ano naman ang sinasabi po sa kanyang post? Basahin po natin. Ang nakalagay naman po dito, yung motor may resibo ako niyan, lahat-lahat, na 130,000 na gastos ko niyan. Price sa motor, helmet, rehistro, at yung nautusan kong bumili. Ibalik nyo kay Kuya Biel, yan dahil sa kanya yan, nakapangalan sa kanya ang rehistro niyan sa LTO, kaya kailangan na ibalik sa kanya ngayon na. So yan po, mukhang nag-aapo na po mga kabayan po natin, ano? So pakinggan uli natin ang paliwanag naman po ni Tech June. Nung nagsinungaling si Kuya Dave na umalis dito, kausap po niya si Renzo. Sa mga iba, alam na po ito eh. Familiar na po kayo dito sa kwento. Pero papaliwanag ko po para maintindihan ni Ninong S, yung flow. Baka kasi inisip ni Ninong S, pinag-iinteresan na naman natin yung motor. Okay, ganito po nangyari. Kachat po ni Kuya Dave yung kaibigan po niya, si Renzo, at pinakuha po niya yung motor niya dito. Ang sabi daw, ipapalinis daw po niya yung motor. So, in short, pinayagan natin si Renzo kasi syempre, di ba, lilinis. Okay lang naman yun, walang problema. Ayan, nilinis siguro. Tapos lumipas po yung ilang araw dahil syempre wala naman tayong kumbaga, worry or whatsoever. Ilang araw na, syempre di ko naman din po napapansin kung nabalik ba. Ito pa lang si Tita Pat. Alam pala niya na may idea siya na hindi ibabalik, parang ganon. So, sabi ko, Ate Pat, ba't di mo nasabi? Para at least, kasi ang plano pala ni Kuya is kukunin ni Renzo, tapos si Renzo magdadrive siya sa somewhere here sa Candaba, magkikita po sila para kunin po niya yung motor. Ang sa akin po kasi doon, parang masyadong bastusan yung ganon. Na ba't di mo kausapin yung Tatay Ram mo? Kasi siya yung ano mo eh, siya yung katuwang mo dito eh, kasama mo dito eh. Bakit parang may itatakas ka? Bakit gumamit ka pa ng tao para itakas yung motor mo? Eh kung motor mo naman yan, akagawin ba namin yan sa'yo? Tingnan mo yung kay Kuya Luis, nasa ba yung motor niya? Nasa kanya. Sinamsam ho ba namin yung motor ho ni Luis? Hindi ho namin sinamsam. Hindi ho namin pinag-interesan. Kung bakit ho sinabi ko kay Renzo na ibalik mo dito yung motor, kasi masyadong bastusan, iayos niyo naman yung usapan. Kausapin mo yung Tatay Ram mo. Kung kukunin mo, kasi sa'yo naman talaga yan eh. Hindi yung mag-aano ka ng ibang tao, kunyari paalam, papalinis, tapos papadrive mo pala sa malayo, tapos mag-meet up kayo para kunin mo yung motor. Okay. Ulitin ko po, hindi ko namin pinag-iinteresan. Kuya, ngayon mismo, pumunta ka, kunin mo. So ayun mga kabayan po natin, maliwanag naman, yung motor po ay nandyan lang. So ibig sabihin ho, saan ang problema? Yung kukuha po, mga kabayan natin, so dapat ho, puntahan na po yan ni Dave para kunin yung magamit niya, isama niya po yung motor. Pero doon po sa post, parang ang dating ho, ay parang kinuha na nila. So kaya parang masasabi natin na parang hindi naman fair yata. Kumbaga ho, ang tingin na po ni Ninong S, kina Tech Ram, kina Tech June, ay parang po, hindi okay, Kaya nga po parang minsan nanliliit po ako eh. Kasi alam ko naman po na kung gugustuhin po nila Tech Ram, bumili ng MacBook na yan, bumili ng motor, kahit 10 piraso yan, kayang-kaya po nila eh. Kaya kapag ka naiisip po natin, parang ako ang nanliliit, mga kabayan po natin. Na kung saan ito naman po mga bagay na ito, ay ibinigay na po ito kay Dave. Ibig sabihin ho, kapag ka binigay, hindi na po sa kanya yon. Kung kanino ibinigay, iyon na po ang may-ari nun, mga kabayan po natin. Kaso nga lang po, ang dating dito, parang binabawi. Yung naibigay, parang may karapatan pa rin po siya na kung anong gusto niya po. Bagamat hindi ko naman sinasabi na mali na magpaalala, na sabihin nasaan na yung gamit, ba't kayo ang gumagamit, okay lang naman po yun. Pero ang sa akin po dito, kung binigay na po kay Dave, dapat si Dave na po ang may-ari niyan at hintayin kung si Dave ang nagrireklamo o kaya gustong kunin tapos hindi ibinibigay, siguro po iyon yung time na magreklamo po tayo. Kahit mag-post sa social media, kung iyon po ang case. Pero ang sa pakiramdam ko po, parang ibinigay na po eh. Kaya ang dating po dito, ang may-ari na po ay si Dave. Maliban na lang po, si Dave mismo ang nagsusumbong sa Ninong. O Ninong, pakisabi naman doon. Kasi nahihiya ako, ikaw nga ang magsabi doon.
Kung ganun po ang sitwasyon, may intindihan po natin kasi ang pinakamayari na po niyan ay si Dave na kasi ibinigay na. Pero kung sakasakali po na ako ang nagbigay, tapos ilang panahon na, tapos ako pa rin po ang masusunod sa ibinigay ko, ano yun? Pahiram lang? Di ba makawain po natin? Although siyempre po hindi naman tayo sa nakikialam. Pero inobserbahan po natin bilang pagsuporta po sa pamilya Manalastas, naaawa rin po tayo sa sitwasyon. Sabi ko nga po, kung gustuhin po nila kahit bumili ng 10, kayang-kaya nilang bilhin eh. Tama kayo, tama kayo. Ang mahirap lang po dito, parang nasisira naman sila. Parang sinisiraan mga babayan po natin. At hindi po dyan nagtatapos. Alam niyo po ba na ngayon lang may post na naman? Ano po ang nakalagay? Hindi na lang po yung patungkol sa laptop na yan, sa motor, kundi pati po pera. Nakalagay naman dito, bakit hindi kasali ang pera dyan? At nung binigay ko yan kay Lordy Biel, diretso sa kanya, wala nang pag-uusap ngayon. Kinuha ko na upang ibigay kay Biel. May pag-uusapan. Bakit? Para saan pa? O sige, ayaw nyo? Ibigay ha? Tapos sa baba po, merong nakalagay dito, motor, Apple MacBook Pro, combo set na ibinigay ni Ninong S. Pag-usapan natin, Happy Father's Day po. So yan po mga kabayan po natin, so pahabol po yan. So yan po, hindi ko muna gagawan ng opinion yan. Hintayin uli natin kung anong isasagot na naman po ni na Tech John at saka ni Tech Ram. Basta isang bagay lang po ang napapansin po natin dito sa napakinggan natin, napanood natin. Parang parang ang dating ay masama ang loob talaga nila kay na Tech Ram. Parang ang dating ay yung magamit ni Dave, sila ang gumagamit. Meron para kay Dave na parang hindi na ibinibigay, kaya sila nagpa-follow up po mga kabayan po natin. So yun naman po ay opinion nila yan. Sila po may-ari ng Facebook account, kung anong i-post nila, nasa sa kanila. Kaso nga lang po ang sa atin dito, kung ang hanap natin ay katahimikan, magkaayos, pwede namang tawagan siguro si Tech Ram mismo, si Tech Jun. O Tech Jun, yung gamit, baka naman ganito, ganyan-ganyan, baka pwedeng kunin. So tapos po agad yung istorya, tapos yung kwento, tapos yung problema. Kung gusto po nating matahimik si Dave, kasi dito po sa mga ganitong issue, hindi may iwasan na si Dave po ay may involved dito. Imbis na nananahimik na, lalo pong iinit yan. Kaya nga po yung pagpunta ni Dave sana dyan, mas maganda pumunta na para magkaayos na, matapos na, para wala ng issue. So habang tumatagal po, parang lalong lumalala po ang sitwasyon. So bahala na po muna kayo mga kababayan po natin sa mga supporters po ni Tech Ram. So ito po ang panibago na naman pong usapin. So tingnan po natin kung saan naman makakarating po ito. At alam ko po hindi ito basta-basta, kasi po si Tech Ram ho kahit napakabait, kanina po sa live niya hindi nakapagpigil, may pahayag po siya. Ito panoorin natin. Kuya, sabihin mo na yung mga totoo. Magsalita ka ng katotohanan. Pagka hindi ka nagsasalita ng katotohanan, ikaw maipit. Alam mo, ginagamit mo yung laptop. Saan mo ginagamit? Relax, relax. Huwag ka lang. Oh. Ba't ko kinuha nun? O kasi mapapahama ka. Anong pinapanood mo? Sige. Pagsalita ka pa kasi hindi kasi naawa ko sa mga ninang niya. Na siyempre Tiwala sila sa sinasabi ng bata, hindi nila alam. Kasi nungalingan na yung siguro yung ilan o di ko alam. Kaya wag pagka sinimulan mo yung mga kasama mo sa kasinungalingan ngayon at tatagal yan, mabubuhay ka ng pangit yun. Hindi maganda yung papupunta ng buhay mo, kuya. Kaya humingi ka na ng tawad sa mga kasama mo ngayon, magsabi ka ng katotohanan, magpunta ka dito, mag-usap tayo harapan para maiayos mo yung buhay mo. Yun lang yung kailangan mo gawin para magpatuloy yung buhay mo na mapayapa. Huwag ka na magsisinungaling sa mga ibang tao kasi kawawa yung mga nagmamahal sa'yo. Babagsak ka pag kaya pinagpatuloy mo yan. Promise. Madami pang nagmamahal sa'yo na naghihintay lang. Basta humingi ka lang ng tawad sa mga taong kasama mo ngayon. Pagsabi ka ng totoo. So yan po mga viewers natin. Yan po si Tech Ram. So medyo nag-iba yung tono niya. Siguro po parang naiinis na rin siya. Kaya nakapagbitaw po siya ng ganyan. Abangan po natin sa live nila. Baka po mas malala pa po ang magiging discussion po nila patungkol po sa bagay na ito. Pero pansamantala po, ilang po muna ang maihatid ko po sa inyo at yung ating reaction po patungkol po sa bagay na yan. Maraming salamat po sa inyo, yung mga lagi pong nanonood ng ating mga upload sa ating YouTube channel, sa ating Facebook page. Lalo na po yung mga hindi po nag-skip ng ads, masipag mag-like at saka po nag-share ng ating mga videos. Maraming salamat po sa inyo. At kung inyo po itong nagustuhan, pwede po nating i-share. So maraming salamat po. So muli, ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang vlog.
Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain nawa kayo ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless. Bye-bye.